The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when it comes, the Spirit of truth, He will guide you to all truth. He will not speak on His own, but He will speak what He hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me because He will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason I told you that He will take from what is mine and declare it to you. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We pray in a special way for all fathers as we celebrate Father's Day today. Buhay man o patay, lumipat man ng bahay, kasama pa rin sa panalangin. Ano po? There's no such things as perfect father. You have to accept that your Father is not perfect. Even though God desires that we become perfect, as Heavenly Father is perfect, Saint John Maria Vianney have said this, the moment you reach perfection, you will die. The moment you reach perfection, you will die because the world cannot take anything that is perfect. But if you pursue perfection, even though you will not achieve it, at the end, you will be able to achieve excellence and distinction. You might not be perfect, but you're among the excellent. What is excellence? The capacity to make transformative actions. Transformative actions. The ability to make a choice, not only for today, but for the future. My dear friends, whatever you have said about your father, whatever your adulation, complain about fathers, you have to understand this, that fathers are not like your mothers. Fathers, in their own mind, simply want you to grow as a responsible person. If you look at fathers, they simply desire that their children will grow responsible. Responsible means has the ability to respond, not just to react. Halimbawa, hindi ka didiktahan ng iyong tatay kung anong gusto niyang gawin mo. Hahayaan ka ng tatay mo kung anong gustong gawin mo, basta alam mo na meron kang pananagutan sa bawat desisyon. Fathers would be quiet. They would be angry, not because they don't love you, but because they might be afraid of what might happen to you in the way you do and decide your life today. Hindi porke galit, hindi nagmamahal. Minsan, marami ang itinatago ang takot sa pamagitan ng pagiging galit. Kaya kung galit ang tatay mo, baka natatakot lang yan. Wala akong pakialam.
Mamili ka, anak. Kung gusto mo magbuntis, magbuntis ka. Basta panagutan mo yan. Huwag kang uuwi ng bahay na iiyak. Ang nanay, baliktad. Ang nanay, pag nagkamali ang anak, palagi, kawawa naman. Kawawa naman. Di ba, ano? Nanay yung mga, ako na. Ha? Minsan, yung isang anak na rape, at in-interview yung nanay, sabi, magsisinungaling ka ba para sa iyong anak? Ano sagot ng nanay? Opo. Para pagtakpan ang kasalanan ng anak. Nanay, pag pinangtanggol nyo ang kasalanan ng inyong mga anak, habang sila'y lumalaki, pagdating ng araw, maghahanap ka ng abogado para ipagtanggol sila. The father simply want your children to be responsible. And we hate people who wants us to be responsible. Ayaw natin yung ginagawa tayong responsable. Kasi feeling natin, para tayong tanga. Totoo naman yun. Tanga ka. Paminsan-minsan, aminin mo. Hindi mo kayang magdesisyon. Di ba? Kasi hindi mo kayang paghiwalayin ang utak at puso. I always say this, emotions are temporary, decisions are permanent. And most women, I'm not saying all, but most women decide according to their emotions. May trabaho ba yan? Ang mahalaga, nagmamahalang kami. Ano ipapakain sa iyo? Ang mahalaga, nagmamahalang kami. Di ba? Paano kayo mabubuhay? Ang mahalaga, Father, mayroong pag-ibig. Hindi ko kayo ikakasal. Ano po? Ha? Hindi nakakain ng pag-ibig. Mga minamahal na mga kapatid. We hate people who makes us responsible, demanding from us responsible actions. Second, because of that, Father simply wants what? Respect. Respect. Every man needs respect. Your husband need respect. Your father need respect. Kaya nga yung sinasabing, mga babae, magpailalim kayo sa lalaki. Ano po? Ang ibig sabihin nun, irespeto mo ang iyong asawa. Respect. Mothers, if you cannot respect your husband in front of your children will not be able to respect their fathers. But according to study, ay, pakinggan nyo ito. A mother that goes to church brings 30% of his family to church. 30%. A mother who goes to church will bring 30% of his family. So kung mayroong 3 anak, yung isa magsisimba. Ano po? According to the study. But if a father goes to Mass, he brings 70% to the church. 70%. Nag-iinom man yan, naglalasing man yan, pag nagsimba yan, 70% of his family goes to Mass. Ganon kamakapangyarihan ang impluwensya ng ama. Kaya yung mga ama, huwag niyong kakalimutan ito. Ano po? Huwag niyong kakalimutan ito. Sapagkat pinapanood kayo ng inyong mga anak. Your influence. You're a person of influence in the family. Children, respect your father. Second, father needs to be appreciated. Need to be appreciated.
Minsan naman, purihin nyo naman ang tatay nyo. Hindi yung nakikita nyo lang mali. Nananalo kayo sa chess pagkalaro nyo ang tatay nyo, hindi dahil magaling kayo. Nagpatalo talaga yon. Ano po? Nagpatalo talaga yon. Para sabihin sa'yo, ay, ang galing mo. They need to be appreciated. In this Father's Day, I hope you do something to show your respect and appreciation. Last week, the priest of the Vicariate of Saints Peter and Paul, where Greenbelt belongs, bumili kami ng hair coloring shampoo. Regalo namin sa kardinal. Regalo namin. Ano po? Pero para sigurado, ginamit muna namin. Ano po? Wala bang allergy? Hindi ba makati? Ha? Baka mamaya pati palad mo umitim. So kami ang nag-practice. Kaya maitim yan. Ano po? Maitim yan. At yan ang aming regalo sa kardinal. Shampoo. Ano po? Hindi kailangang mahal ang regalo. Ang mahalaga ay merong pagmamahal. Ano po? Nakalagay lang doon, Your Eminence, it is to color your hair, not to put hair on your head. Kasi may kasama kaming kalbo eh. Ano po? Pinaliwanag nung nagtitinda, para lang ho yan magkulay, hindi pampatubo ng buhok. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, seriously, children, how do you express your appreciation? Anong regalo mo? Paalala ko sa mga nanay, alam niyo pag Mother's Day, yung mga nanay, kinukutya ang mga tatay, regaluhan mo ako Mother's Day. Di ba ano? Nagdidiman talaga mga nanay, it's Mother's Day. Anong regalo mo? Di ba? Today, Father's Day. Sabi ng nanay, Father's Day, i-treat mo naman ako. Nanay, once a year lang ang Father's Day, yung Mother's Day, halos araw-araw. Ha? Ikaw naman ang mag-treat, di ba, ano? Appreciate. But seriously, the only law that has a promise is the fourth commandment. Honor your mother and father, and you will have long life. If you honor your mother, you are saving your future. If you are honoring your father, you are already paying for your debts. Pag igagalang mo iyong ama, pinagbabayaran mo na ang iyong mga kasalanan. Yan lang ang pangako, o yan lang ang kautusan na may pangako. Kaya mahalaga yan. Today we're celebrating Trinity Sunday. The Father who creates, the Son who redeems, the Holy Spirit sanctifies. Where is the Son during creation? The first reading said, I was there. Nandun ako. Nandun ako. I was there when you created the sun, the moon, puts limit on the sea. Nandun ako. Sa madalit sabi, walang panahon na nandun ang Ama na walang anak at walang Espiritu Santo. Walang panahon na nandun ang anak na walang Ama at ang Espiritu Santo. Ngayon, umakyat na sa langit ang anak, pinadala ang Espiritu Santo upang bigyan tayo ng kabanalan. Walang panahon na narito ang Espiritu Santo na wala ang Ama at wala ang anak. Sa mga kapatid nating protestante na nagsasabing, wala naman sa Biblia. Naniniwala ka sa Trinity pero wala yan sa Biblia.
But you can know, and you know that the Holy Trinity is present because during the baptism of Jesus, the Father has spoken, the Son was there, and the Holy Spirit descended like dove to Jesus. Paalala ko lang sa mga protestante nating mga kapatid na ang simbahan ay nauna bago maisulat ang Biblia. The church was established long before the Bible was written. Kaya wag niyo sasabihin, wala yan sa Biblia. Napakaraming bagay na wala sa Biblia. At sinabi ni San Juan, kung isusulat lahat ng ginawa ng Diyos sa Biblia, walang aklat na kayang gawin na kung saan ito ay pwedeng isulat. So, aking paalala, tinitingnan ko yung mga tao sa camera, mga protestante. Tumingin kayo. Mag-aral kayo. Ano po? Study more. The problem is you only want to believe what you want to believe. My dear friends, my brothers and sisters, what is the challenge of today? The Heavenly Father created you long before you came. And the Son knows already that you will fail, and He is already willing to redeem you. And if you change, the Holy Spirit will sanctify you. Alam natin yun. Kaya nga sa misang ito, ang bawat isa ay tinatanong, meron ka bang pasasalamat sa Ama? Hindi lang sa sarili mong Ama, kundi Ama sa langit. Nanilikha ka sa gitna ng iyong kahinaan. Iniligtas ka sa gitna ng iyong pagkakasala at pinababanal ka sa gitna ng iyong ginagawa sa pang-araw-araw. Ano sinasabi sa Ebanghelyo? Hindi mo ito naintindihan ngayon, pero darating ang araw, maintindihan mo rin. Steve Jobs have said this, you can only connect the dots after the things happen. Pag natapos na, saka mo lang masasabing, kaya pala. Pero hanggat hindi pa nangyayari, wala ka pang naintindihan. Ano pa? Only when things have completed, you can only connect the dots and say, now I understand. We cannot blame God. We cannot blame our parents. We cannot blame our siblings. We cannot blame anyone for who we are today because we are a product of our own choices. My dear friends, do not forget this. You have the freedom to make a choice, but it is not for you to choose the consequences of your choices. Every father reminds us, simply said, be responsible. Just be responsible. Kung ayaw mo mag-aral, huwag kang hihingi sa akin pagdating ng araw. Amen. Children, complaining about your fathers does not make you a better person. Complaining about your fathers will not change them. Pray for them instead. Pray for your fathers rather than complaining about them. They are a product of their time. Listen to that. They are a product of their time. Kaya sila ganyan, dala ng kanilang mga pinagdaanan sa buhay. Someday you will understand. Again, instead of complaining about your fathers, pray for them. Paalala ko lang sa kalalakihan, pakinggang mabuti, may asawa o binata. Never make a woman a mother if you cannot make them or make her your wife. Hello? Ano daw? Don't make a woman
a mother if you cannot make her your wife. Madaling maging ama dahil may anak. Ang mahirap ay maging responsable. Again, my dear friends, we have a Father who creates, a Son who redeems, the Holy Spirit who sanctifies. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.